Panoorin natin ang ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Kasama natin ngayon dito sa studio si Ate Nana. Ate Nana, ano ang problema mo dito sa Pozo Negro? Mama Carla, nirereklamo ko po yung Poso Negro ng lola ko kasi po umaapaw na po sa amin. Ngayon po, yung Poso Negro po nila, tapos tabi po ng bahay namin. Ngayon po, yung Poso Negro po nila, puno na po. Tapos po yung tubig po, dumadaloy na po sa amin. Hindi ba sira ang Pozo Negro? Pina-check nyo na ba ito sa... Di ba may nag-check nyo na sa truck? Po. Ng... Sludge po. Nagawa nyo na ba ito, Nana? Hindi po Sip-sip, po. papasip-sip mo. Okay, so parang itatawag lang yun. Opo, itatawin. Okay. Ano ang nangyayari? Nakausap mo na ba yung... Sino ba ang concern mo dito na gumagawa nito, na pabaya? Lola mo o mga iba mo pang kamag-anak? Mga relatives din po namin po. Ilan ba silang nakatira dun sa lola Marami nyo? rin po eh. Bakit sa tingin mo sila ang may kasalanan dun sa Poso Negrong ito? Paano po kasi pinupuno po nila ng basura? Opo. So, Poso Negro, tinatapunan ng basura pa. Opo, basura. Paano nangyayari yun? Ngayon Sarado po, yun. Parang sa CR po nila gumawa po sila ng butas po. Tapos doon po nila tinatapon yung basura po. Ay! Ngayon po, Grabe naman yun. Bawal yun. Na umabot na raw na yung kapatid mo ay na-ospital na. opo, Bakit? nakakonfine po yung kapatid ko ngayon sa ospital. Talaga? Ilang taon? 34 years old. Bakit? Bakit? May infection po sa dugo at sa baga po. Baka isa rin po sa sanhi yung naaamoy po namin sa loob ng bahay namin. Doktora! Okay. Sa dugo daw, nangyayari ba yon? Okay. At nalalanghap yung amoy, magkakasakit ka? Una-una kasi, yung tinatawag nating sepsis, yung pagkakaroon ng infection sa dugo, usually dahil kasi contaminated yung lugar. So yung mga, di ba, kaya kung napapansin nyo sa ospital, bakit nagkakaroon ng infection yung mga bata na bagong panganak? Dahil kasi kumisan marumi yung lugar. So talagang pwede magkaroon ng infection sa dugo. Ngayon, kung sinasabi niyo naman na respiratory problem, lahat ng nalalanghap natin, kumisan, meron tinatawag na contaminants. Yung mga contaminants na yon, pag ikaw mahina ang baga mo, katulad na kung meron kang asthma, pwede talaga na susceptible kayo sa mga ganitong problema. At ang hirap dito, baka mamaya pwedeng mag-lead to death dahil kasi hindi naagapan. Nana, gaano kalapit yung bahay nyo sa Poso Negrong ito? Magkatabi lang po. Okay, dito lang? As in, ito po yung CR, ito lang po yung bahay namin. Ah. Paano nyo na pag-uusapang magkakamag-anak? Dumating na po sa punto nagkakasagutan na po kami. Kasi wala Sino po ang sila, talagang nakakasagutan nyo? yung lola ko po. Ah, lola mo Opo. talaga. Kasi po wala pong action na ginagawa po. Okay. Siya ang sinasabing babaeng salarin sa septic tank. Lola Linda, pasok. Lola Linda, totoo po ba na kayo'y nagpabayana sa inyong Poso Negro? Ano ba ang nangyari? Ma'am, hindi po namin pinababayaan po yun. Actually, ang nangyayari po niyan, kaya po nagbabaring aming Poso Negro po, yung po aming po PVC agusan po ng aming Poso Negro po. Pag po naglalaba po sila sa harapan po ng bahay po nila, yung po mga buhangin po, bumabar sa PVC. Kaya po hindi po Poso Negro pupuno. Kasi kung umaagos po yung Poso Negro, hindi po mapapupuno yun. Ang ano ko po sa kanila, huwag sila maglaba sa harapan ng bahay nila. Ang tikas po ng babae na yan, mas pagsabihan po ng ganon. Ano lang po yun, ma'am, yung pong mahabang PVC lang po na ganon lang po yun. Oo, pero may Pero dapat sarado po yun Hindi selyado. po. Wala pong lock sa harapan po yun kasi po, para pag napuno po yung Poso Negro namin po, aagos pong ganon po. Pero Lola Linda, tanungin ko kayo, naaamoy din po ninyo yung Poso Negro, yung baho nun? Pag po umaagos po yun, napupuno po, umaagos po, nangangamoy po talaga. Okay, bakit hindi nyo ho ito itinatawag sa barangay ninyo para ayusin yan? Wala po kasi kaming nawasap, saka wala po kami pambayad sa sa malabanan po, kasi nagtitinda lang po ako eh. Kasi sila, isang lugar yan eh. Minsan magkakatabi yan. Alangan naman, yung bahay nila ganito lang kalaki, so may Poso Negro din yan.
Baka kasi ang ibig kong sabihin, Oo. isang Poso Negro sa isang compound, 'di ba? Pakita natin. Okay, para lang patingin idea kami ng video. Ang mga kumakain, pasintabi po. Ito po yung labahan po namin. Ang agos po niya, diretso po sa kanal po talaga. Asan yung butas na ano na Yan po bukas po. ayun yung CR. Tapos doon lumalabas. Ayun oh yung tubo, ayun yung tubo. Ayan yung tubo. Ayan oh. Yun. So, sa isang compound, isang septic tank. Ayun oh. Ayun oh yung tubo. Ayun oh. Hindi po isang compound po Ayun. yun. Ano lang po kami, pamilya po. Pati po sila rin nakikisiar sa amin. Wala rin po silang sariling CR. Kami lang po ang may CR doon. Mga anak ko lang po nagsisiar doon, hindi po ibang tao. Nana, sa tingin mo, bakit kailangan dalhin natin dito sa face-to-face itong gulo nyo tungkol dito sa Poso Negro ng lola mo? Ayun nga po, nagkakasagutan na po kami about po dyan sa Poso Negro na po yan. Ngayon po, hinahayaan lang po namin. Dumating na po sa puntong nagkasakit na po yung kapatid ko, kaya hindi na po namin hinayaan na. Kasi po, Nanay Linda, sino ang anak ninyo dito sa apo nyo? Yung pong lolo mo, di ba? kapatid po siya ng lolo ko po. Pamangkin ko po siya. Pamangkin Ay, po sa na ano? yung nanay ko. Pamangkin. Sa pamangkin. Okay. Okay, so kaya nagtataka ako parang hindi close yung relationship bilang lolo at lola, ay lolo at apo, no? Kasi lola at apo. Kasi parang hindi siya pangkaraniwan na nag-aaway sa atin dito ang mga lolo at apo, 'di ba? Pero eto, hindi kayo nagkakaunawaan tungkol dyan. Hindi pa naman po, kaya lang, hindi hintayin mo ko pa na rin rin- po bang magkasakit yung mga anak at apo ko Okay. bago niya gawa ng paraan. Bago gawan ng paraan. Pero bakit hindi nyo, kung doon din ba kayo nagbabanyo? Hindi po. Ang sabi ni Nanay Linda, doon din daw kayo nagbabanyo. Kayo. Kung doon din kayo nagbabanyo, eh hindi ba't meron din kayong obligasyon doon sa Poso Negro na yon? Ayun nga po eh. Ayun nga po yung pinag-uusapan na nga po namin. Ngayon po, parang pag kinakausap po namin, lagi pong galit si Lola nila. Ano ba ang ikinagagalit mo, Nanay Linda, kung gusto ka lang namang tulungan matanggal na yung bahong amoy? Eh kasi po, wala talaga po akong maiyaan sa kanila pong paggawa po ng amin. Kasi po ako lang po naghahanap po sa apat ko pong iniwan ng mga magulang nila. Wala na po akong asawa, mami. Ay, hindi ko po kaya magpagawa ng Poso Negro. Dahil gusto nyo maggumastos. Kung hindi kaya ba ni Nanay Linda, kaya nyo ba na kayo lang? Hindi po kasi yung anak ko po, wala po akong trabaho, inaalagaan ko po yung anak ko. Yung nanay ko po, labandera lang po. Nakakainis talaga makita yung banyo toilet na may basura, may nakakalat. Reflection ito ng pagkatao natin Oo. Nanay Linda, yung sinasabi niyong tubo na pinapasukan ng tubig pag naglalabas sila, yun po ay yung exhaust na tubo ng inyong outlet ng inyong Poso Negro. Ibig sabihin, pag pumapasok po doon, may basag yung tubo, yung PVC. Kailangan lang palitan yun, no? Or takpan yung Ganun pa man, sabi niyo po, hindi lang kayong gumagamit, maraming ibang gumagamit din. Yung pong mga anak ko po, Ilan po silang mga anak niyo? Mga matured na po ito. ano po, dalawa po. May hanap buhay po. Nag-ano lang po, nag-construction. Tungkulin po nila kasing tumulong din sa inyo para, Diyos ko naman, pagising mo sa umaga, oo, construction, hindi tapala mo ng semento yan, tinamaan ng kulog na yan, di ba? Ang sa akin lang po, nanay, napaka-miserabling buhay. Gigising ka sa umaga, amoy Poso Negro. Paano ka makakain ng almusal ninyan? Tanghalian. Nagtataka ako, bakit po ninyo nakakayanan? Kung merong ibang gumagamit at matanda na kayo, wala kayong pondo, sabihin nyo doon sa gumagamit, tulungan kayo. Kasi napaka-miserabling buhay po. Banyo lang. Toilet lang. Andyan pa ang basura sa loob ng toilet. Ang tinamaan ng kulog na gumagamit, nagsya-shampoo dyan sa toilet na yan. Pwede namang itapon yung sachet ng ewan ko ba.
Ganun pa man, ang ating barangay po, maaari niyong takbuhan para gawa ng paraan yan dahil naapektuhan po ang inyong mga kapitbahay na. Hindi po natin po pwedeng sabihin sa community, sa ating kabarangay, wala akong pera para magpagawa. Gagawan po ninyo ng paraan yan kasi ang pinag-uusapan natin dito, hygiene. Huwag na nating isama yung iba. Yun na lang po nakatira dun sa bahay na yon. Gawa na ng paraan. Maraming salamat po.